Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-384 na kabanata, ang bahaghari at ang dragon. Sa paanan ng talon, pinahid ni Alex ang tubig mula sa kanyang mga mata at muling naghanda upang umatake. Ang agos ng ilog at ang labanan. Bumilis ang daloy ng ilog, ngunit nanatiling nakatayo si Alex. Ang kanyang palad ay humiwa sa hangin, hinahanap ang kanyang target. Nagsimula ng umulan. Ang mga patak ng ulan ay kumikislap sa sinag ng araw, lumilikha ng manipis na ulap sa pagitan ng dalawang lalaki. Nagsimulang lumaban si Tyson. Tinipon niya ang kanyang panloob na lakas at itinira ito sa pamamagitan ng kanyang kamao. Ang araw ay tumama sa mga patak ng ulan at nagbigay liwanag sa hamog ng talon, na nagresulta sa isang kahanga-hangang bahaghari. Sa paningin ng mga nanonood, tila baga hiniwa ni Tyson ang bahaghari habang papunta ang kanyang kamao kay Alex. Tinipon din ni Alex ang kanyang panloob na lakas, at sinalubong ang atake ni Tyson ng harapan. Nang magtagpo ang kanilang mga bisig, nanginag ito mula sa lakas ng banggaan. Parehong nagulat si Alex at Tyson sa kakayahan ng isa't isa. Hindi nila inaasahang makakatagpo ng isang napakalakas na kalaban. Nagulat din si Alex sa matinding lakas ni Tyson. Nahihirapan si Alex na sabayan ang atake ni Tyson, kasabay ng mabilis na galaw ng tubig. Ang bangis ng kanilang laban ay nagdulot ng kaguluhan sa ilog ng Hudson, lumilikha ng malalakas na agos. Ang sinumang malapit sa gilid ng ilog ay nanganganib na matangay. Ngayon ko nakikita, kung paano ka naging Panginoon ng palasyo ng buwan sa napakamurang edad, wika ni Tyson ng may pagkabagabag. Pero hindi ka nito maililigtas ngayon. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, sagot ni Alex, humakbang pasulong habang tinatakpan siya ng ambon mula sa talon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na halos di na makita dahil sa manipis na ulap. Itinaas ni Tyson ang kanyang manggas, at humakbang patungo sa hamog, handang makipaglaban. Ang talon ay parang kurtina ng tubig. Ang ingay nito ay nakakabingi. Sumablay ang suntok ni Alex, dahil sa tubig na nagpakurba sa kanyang layunin. Anong uri ng sining ng pakikipaglaban ito? Tanong ni Tyson, umatras ng bahagya upang mag-isip muli. Sa itaas nila, isang bato ang gumuho at bumagsak sa talon, muntik nang tamaan silang dalawa. Maya-maya, isang mas malaking piraso ng bato ang bumagsak mula sa taas, lumubog ng malalim sa ilog, at nagdulot ng malaking alon papunta sa pampang. Napatulala ang mga nanonood sa takot at pagkagulat. Ang susunod na galaw, ay nilikha mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, sabi ni Alex. Ito ang tinatawag na galaw ng dragon. Kung nagkaroon lamang ako ng mas mahabang panahon upang pag-aralan ito, maaari kitang patayin sa isang atake. Tumawa si Tyson. Pamilyar ako sa galaw na iyan, sagot niya. Ang tagapagtatag ng palasyo ng buwan ay tunay ngang matalino. Ngunit nagkataon lang na maraming beses ko nang napag-aralan ang galaw na iyan. Ako'y bihasa at mas mahusay kaysa sa kung sino mang matandang hangal, na disipulong nagturo sa iyo. Nang itim ang mga mata ni Tyson, malinaw na determinado siyang wakasan si Alex. Bagamat nakakaramdam ng malalakas na agos ng tubig si Alex, nanatili siyang matatag. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata habang tumitig kay Tyson. Kahit alam niyang sinasadya ni Tyson na galitin siya, hindi niya napigilan ang sarili. Huwag mong insultuhin ang aking guro, kung hindi, wawasakin kita, sabi ni Alex, puno ng puot ang kanyang tinig. Kahit pa sobrang ingay ng talon, malinaw na narinig ng mga nanonood ang banta ni Alex. Napanginig sila sa nakakatakot na tono ng kanyang salita. Talaga bang iniisip mong kaya mo akong patayin? Pang-uuyam ni Tyson. Tandaan mo, pinili ko ang lugar na ito. Sa tingin mo ba, ginawa ko iyon ng basta-basta? Ako'y bihasa sa pakikipaglaban sa tubig. At marami na akong panahong ginugol upang linangin ang aking kakayahan. Kung susubukan mo akong sugurin, hindi ka mabubuhay.
Sa sandaling iyon, humakbang si Tyson paatras, papunta sa mas malakas na agos ng talon, halos mawala na siya sa paningin. Luminggali nga si Alex, sinusubukang hanapin siya. Ang tawa ni Tyson ay umalangaw-ngaw, ang tunog ay tumatalbog sa tubig at bato, na mas lalong nagpahirap kay Alex na tukuyin ang kinaroroonan nito. Pumasok si Alex sa ilalim ng ambon ng talon, habang lalong lumalakas ang ingay ng tubig. Ang tanging mahalaga sa iyo ay ang pagdumi na sa mundo ng sining ng pakikipaglaban, sigaw ni Alex. Ngunit hindi mo ito magagawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, naghahanda sa paggamit ng espesyal niyang galaw na dragon. Sa paningin ng mga manonood, ang sinag ng araw, ulan, at hamog ay nagsama-sama, lumilikha ng ilusyon ng isang dragon sa ilalim ng talon. Namangha sila habang ang mala-dragon na anyo ay kumikislap ng kapangyarihan. Nakatayo si Alex sa likod ng dragon, nakatago sa paningin. Alex, hindi mo ako matatalo. Sigaw ni Tyson, natutuwa na si Alex ay isang malakas na kalaban. Naglakad si Tyson papasok sa hamog, binabasag ang ilusyon. Sumugod siya at tiyak na natagpuan si Alex, pinatama ang isang malakas na suntok, na nagpatalsik kay Alex, at naghulog sa kanya sa ilog. Ang tagisan ng lakas. Tyson, hindi mo ako matatalo ng ganoon kadali. Sigaw ni Alex habang umahon si Tyson mula sa tubig. Kailangan mong magsikap pa ng husto. Agad niyang pinakawalan ang kanyang kamao, papunta sa mukha ni Tyson, sinundan ito ng isang suntok sa tiyan. Hindi na tumatawa si Tyson. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang maingat niyang tinitigan si Alex. Inakala niyang ang kanyang mga taon ng karanasan ang magwawagi laban sa masiglang lakas ni Alex. Akala niya'y manghihina si Alex, iniisip na madali itong patayin. Ngunit tila hindi nauubusan ng lakas si Alex. Bakit hindi ito napapagod? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang paborito kong galaw, sabi ni Tyson. Mabilis siyang sumugod, pinakawalan ang nakakapangyelong panloob na lakas, diretso kay Alex. Sa pagtuon ng kanyang tingin, sinubukan niyang sakupin si Alex sa pamamagitan ng kanyang matinding determinasyon. Halika na, sagot ni Alex, sumulong patungo kay Tyson, handang harapin ang hamon. Hinarang ni Alex ang atake ni Tyson, ngunit napangiwi siya sa matinding lamig na dumaloy sa kanyang braso. Kahit ano pa ang gawin ni Tyson, hindi siya susuko. Alex, inakala mo bang iyon na ang espesyal kong galaw? Tanong ni Tyson na may nakakalokong ngiti. Hindi, iyon ay simpleng pampainit lamang. Tinipon ni Tyson ang kanyang panloob na lakas, at mabilis na umatake, halos walang oras para makaiwas si Alex. Ang tubig sa paligid ni Alex ay nagyayelo na, at unti-unti nang nagkakaroon ng manipis na yelo sa ibabaw. Nanginig si Alex sa matinding lamig. Nang umatras si Alex papunta sa ambon ng talon, sinubukan niyang magtago sa likod ng ilusyon ng dragon. Ngunit ipinagpatuloy ni Tyson ang paglabas ng kanyang lakas sa tubig, ginawang isang napakalaking iskultura ng yelo, ang anyo ng dragon. Ang yelong ito ang nagtulak kay Alex, dahilan upang siya'y matumba at mapahiga sa likod ng nagyayelong dragon. Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood. Sobrang gulat nila, na kahit ang kanilang mga cellphone ay hindi nila nagamit upang kunan ang nangyayari. Nakabulagta si Alex, ang kanyang katawan ay lumulutang sa nagyayelong tubig ng ilog. Tila hindi na siya humihinga. Walang gumalaw, at ang lahat ay nanatiling tahimik, nakatingin sa eksena na may pagkaawa at pagkabigo. Nabigo si Alex na talunin si Tyson. Itinaas ni Tyson ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Alex, ang aking nakakapangyelong inner power, ay sinauna na at higit na makapangyarihan kumpara sa nakakatawa mong galaw na dragon, wika niya. Wala kang laban mula pa sa simula. Mas pinakawalan pa ni Tyson ang kanyang kapangyarihan sa tubig, lalong ibinaba ang temperatura, at halos buong lawa ay nagyelo. Ang yelo ay mabilis na gumapang papalapit kay Alex, na nakatitig dito, iniisip kung makakaligtas pa ba siya. Napakalakas ni Tyson, at tiyak na maaalala ang kanyang ginawa kahit sa paglipas ng panahon.
Tila nakatakda na ang kapalaran ni Alex. Sa gilid ng bangin, ilang kababaihan ang napatayo, luha ang bumalot sa kanilang mga mata habang pinapanood ang nangyayari. Si Nelly, nanginginig ngunit determinado, ay handang tumalon pababa upang tulungan si Alex. Alam niyang hindi siya tatagal kay Tyson, ngunit hindi niya kayang panoorin ang paghihirap ni Alex nang walang ginagawa. Napakalakas talaga ni Tyson, bulong ng isa, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Wala pang nakakakita ng katulad niya. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng sining ng pakikipaglaban, sabi ng isa pang lalaki. Marami tayong matututunan mula sa kanyang dedikasyon. Ilang mandirigma ang yumuko, binibigyan ng kanilang paggalang, ang bumagsak na si Alex. Walang makapaniwala sa nangyayari. Tulala ang lahat habang pinapanood ang dalawang mandirigma. Tila hindi maiiwasan na isa sa kanila ang mamatay, at karamihan ay naniniwalang si Alex ang mawawala. Tahimik ang ilog, nagyelo ang talon, at nanginginig ang lahat sa malamig na hangin. Bagamat natalo si Alex ngayon, nakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili, sabi ng isang lalaki. Matatandaan siya ng marami sa mahabang panahon. Tumango ang iba, iniisip na isang karangalan ang makipaglaban kay Tyson, kahit pa ang kahihinatnan ay kamatayan. Si Nelly, nakahinto na sa kanyang pagtakbo, hindi na makalapit kay Alex. Napatingin siya sa paligid, hinahanap ang pinanggagalingan ng ingay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang napakalaking bitak sa nagyayelong talon, na nagpatuloy sa nagyelong ilog. Lumakas ang tunog, nagiging halos hindi na mabasa ang lakas habang unti-unting bumigay ang yelo. Napabuntong hininga ang karamihan sa takot at gulat. May ilan na itinuturo ang talon. Nanlaki ang mga mata ni Tyson sa mga bitak na mabilis na kumakalat. Agad siyang lumingon at nakita si Alex, mabilis na sumasampa sa likod ng nagyelong dragon. Mula roon, pinakawalan ni Alex ang sarili at tumalon papunta kay Tyson. Hindi nakapag-react si Tyson. Bumagsak siya pabalik, basag ang manipis na yelo, at lumubog sa ilog ng Hudson. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Tuluyang nabasag ang huling bahagi ng yelo, pinalaya ang talon, at muling bumagsak ang tubig sa mga bato. Ngunit hindi nagpanik si Tyson. Agad niyang inilubog ang kanyang kamay sa tubig, sinusubukang muling palamigin si Alex. Ngunit hindi natinag si Alex. Tumayo siya ng matatag, titig na titig kay Tyson, handang tapusin ang laban. Hindi ko pa alam lahat, at wala akong masyadong oras para maghanda, sabi ni Alex. At gayon pa man, kaya ko pa ring tiisin ang lakas mo. So, gaano pa kalakas sa tingin mo, magiging ako kapag nagkaroon ako, ng pagkakataon matuto pa. Inipon ni Tyson ang buong lakas niya, determinado na tapusin ang laban agad. Iniwasan ni Alex ang atake ni Tyson sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon pabalik sa nagyayelong dragon na iskultura. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa nagyayelong leeg ng dragon, at inabsorb ang mga natirang bahagi ng nagyayelong panloob na lakas ni Tyson. Pagkatapos ay binitiwan niya ito at pinakawalan ang lakas pabalik sa tubig, tinutok ito diretso kay Tyson. Paano mo nagawa yan? Tanong ni Tyson, nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala. Paano mo natutunan ang kapangyarihan ng yelo ng ganoon kabilis? Hindi niya alam na mabilis matuto si Alex, palaging nagmamasid sa iba at tinatanggap ang mga kakayahan nila. Nagsimulang mag-alinlangan si Tyson, at unti-unting nanghina ang kanyang inner power. Pumwesto si Alex mula sa likod ng dragon at nagpadala ng yelo patungo kay Tyson. Iniiwasan ni Tyson ang mga ito, ngunit may isang piraso ng yelo na tumama sa kanyang mga binti, parang bala na pumutok sa laman. Nadapa si Tyson, nawalan ng kontrol, at nagbigay daan sa pagkatunaw ng mas marami pang yelo. Ang dragon ay natunaw at muli itong naging hamog sa tubig. Nasaan na yung mga espesyal mong kakayahan? Sigaw ni Alex. Habang siya'y umatras papunta sa spray ng talon. Nagmumura si Tyson.
Ang sinag ng araw ay tumama sa ilusyon ng dragon, at sandali itong nagmukhang gumagalaw, parang maghahanda upang sumugod. Agad siyang kumilos at pinakawalan ang kanyang lakas upang tapusin ang ilusyon. Huwag! Sigaw ni Alex, itinaas ang kamay at pinakawalan ang kanyang lakas upang sumalubong kay Tyson. Tumigil ang atake ni Tyson, naiipit sa lugar, hindi makagalaw. Pinakawalan ni Tyson ang lahat ng lakas niya upang itulak pabalik, ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay namilog, at ang kanyang mga ngipin ay nakagat ng mahigpit, habang siya'y nagpipilit, nagsusumikap na magtagumpay. Ang laban para kay Debbie. Pumutok ang mga ugat sa leeg ni Tyson, at kumapit ang pawis sa kanyang noo, nanginginig ang kanyang katawan. Bagamat tinawag niya ang huling bahagi ng kanyang lakas, hindi niya nakayanan ang bigat ng lakas ni Alex, at nabasag ang kanyang kontrol. Tumagilid siya, humihingal, at tila wala nang natirang lakas. Ngunit sa kabila ng lahat, nakayanan pa rin niyang iwasan ang atake ni Alex. Alex! Sigaw ni Tyson. Dekada na akong nag-aaral sa malalayong hilaga. Akala mo ba wala akong natitirang lakas na magagamit? Hindi ito ininda ni Alex. Mabilis siyang umatras at muling tumalon sa tubig. Nang bitawan niya ito, ang mirasyon ng dragon ay muling tumaas sa kalangitan, para bang sinasaklaw na niya ang buong laban. Nararamdaman ni Alex na kontrolado na niya ang sitwasyon. Tumahimik siya, naglakad pabalik sa bangka, at malamig na nagsalita, hindi pa tapos ang laban na to. Paano mo nagawang saktan si Debbie? Nagbago ang ekspresyon ni Tyson, at isang matinding takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nagulat si Nelly sa mga salitang iyon, ngunit mabilis niyang naisip kung paano nga ba lagi si Alex, si Debbie ang laging nauuna sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Si Alex, sabi ni Nelly, at si Debbie ang laging prioridad niya. Lihim na naiinis ang iba pang mga babae, naiinggit kay Debbie dahil mayroon siyang taong katulad ni Alex na handang protektahan siya, at kahit ibuwis ang buhay para sa kanya. Lahat ng mata ay nakatingin sa dalawang mandirigma na patuloy na naglalaban sa ilog ng Hudson, at wala ni isa sa kanila ang sigurado kung paano magtatapos ang laban. Ang sitwasyon ay tila nagiging mas seryoso, at parang si Alex na ang nanalo. Ang mga manunood ay nagsimulang magpakalma kay Alex, natatakot na baka magpatuloy pa ang hidwaan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.